Ayon sa mga ulat, kung hindi pumayag ang Iran sa kasunduang nuklear, posibleng magkaroon ng pambobomba. At ito ay magiging pambobomba na hindi pa nila kailanman nakita. Malalaking bagay ang nangyayari sa Iran at si Ayatollah ay natataranta. Kita mo, ang United States at Iran ay nag-uusap tungkol sa isang nuclear deal nitong mga nakaraang linggo at mukhang hindi maganda ang takbo ng usapan. Dahil ito ang inanunsyo ng United States ngayong umaga lang. Ang embahada ng United States sa Iraq ay naghahanda para sa isang planadong pag-alis dahil sa tumataas na banta sa seguridad sa rehiyon. Ayon sa mga opisyal, inaprubahan ni United States Defense Foreign Secretary Hegseth ang voluntaryong pag-alis ng mga dependenteng militar mula sa iba't ibang lokasyon sa gitnang silangan. Saklaw ng kautosang ito, ang mga base sa Bahrain, Kuwait, Iraq, at syempre, Qatar. Pagkalabas ng mga anunsyong ito, mabilis na inisip ng lahat na may nagbabalak ng pag-atake laban sa Iran. Maaring Estados Unidos, Israel, o pareho ang may gawa nito. Noong huling pagkakataon na inalis ni Pangulong Trump ang komandanteng Iranian na si Qasem Soleimani, gumanti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng United States sa Qatar at Iraq. Ngayon, walang Amerikanong sundalo ang napatay sa pag-ataking ito, pero mahigit 100 sundalong Amerikano ang kalaunan ay na-diagnose na may traumatic brain injuries. Kaya inaakala ng mga tao na kung gagawa tayo ng malaking pag-atake laban sa Iran, matagumpay man o hindi, malamang nagaganti ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng United States sa gitnang silangan. Hindi masamang hula, lalo na kung isa sa alang-alang ang sinabi ni Pangulong Trump tungkol sa Iran kahapon lang. Ito ang clip. Sa tingin mo ba ay mapipigilan mo ang Iran sa pagpayaman ng kanilang... Hindi ko alam. Akala ko At unti-unti akong nawawalan ng kumpiyansa tungkol dito. Mukhang nagpapaliban sila at sa tingin ko nakakahiya iyon. Pero mas hindi na ako kumpiyansa ngayon kaysa nung ilang buwan na ang nakalipas. May nangyari sa kanila na nagpabago sa aking paniniwala na magkakaroon sila ng kasunduan, hindi tulad dati. May nangyari sa kanila? Hindi ko alam, baka nagkakamali ako. May pakiramdam ako sa mga bagay-bagay. Sa tingin mo ba kinausap sila ng China para magbago ng isip? Hindi, sa tingin ko wala namang kinalaman ng China dito. Iniisip ko na baka ayaw lang nila talagang makipagkasundo, pero baka gusto rin nila. Ano ang ibig sabihin nun? Wala pang pinal. Anong mangyayari pagkatapos? Kung hindi sila mag-aayos, wala silang magagawang sandatang nuklear. Tama. Kung magkaayos man sila, hindi rin sila magkakaroon ng sandatang nuklear, alam mo yon, pero hindi talaga sila magkakaroon ng sandatang nuklear. Kaya't hindi iyon mahalaga mula sa ganung pananaw, pero mas maganda kung magagawa ito ng walang digmaan at walang namamatay na tao. Mas maganda kung magagawa ito. Pero sa tingin ko, hindi ko nakikita ang parehong kasabikan mula sa kanila para makipagkasundo. Posibleng magkamali sila, pero hintayin na lang natin ang panahon para malaman. Ngayon syempre, ito ay isang kontrobersyal na paksa. Ang pag-atake sa mga nuclear facility sa loob ng Iran. Hindi hinahayaan ng YouTube ang mga video tungkol sa kontrobersyal na paksa. Kailangan namin ang inyong tulong. Kung maaari ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa video. Talagang matitinding salita mula kay Pangulong Trump, pero mahalaga ring tandaan na hindi pa tapos ang negosasyon. Sa katunayan, balak makipagkita ni United States Special Envoy Steve Witkoff sa Iranian Foreign Minister sa Oman ngayong linggo at umaasa tayong magkakaroon ng kasunduan. Ibinigay na ng United States ang panukala sa Iran para sa posibleng kasunduan sa nuclear na may kasamang mga kondisyon na gusto nila. Ngayon, sinasabi ng Iran na magkakaroon sila ng counter-proposal sa panukala ng United States dahil sa ngayon, itinuturing ng Tehran na hindi katanggap-tanggap ang panukala ng United States. Malinaw na hindi pa natin alam ang eksaktong mga detalye sa panukala, ngunit maaari nating ipalagay na ang pangunahing hindi pagkakasundo ay tungkol sa nuclear enrichment. Tulad ng naririnig nyo lang kay Pangulong Trump na nagsalita tungkol dito, hindi maaaring magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. At iyan ay isang bagay na sinasang-ayunan ng Iran kahit papaano sa publiko. Sinabi ng Iran na wala itong balak gumawa ng nuclear weapons. Pero gusto rin nitong ipagpatuloy ang pagpayaman ng uranium para sa sibilyang gamit. Interesado ang Iran sa paggawa ng atomic na kuryente at iba pang mapayapang proyekto
na maaring makuha mula sa pagpayaman ng uranium. Ngayon, ilang linggo na ang nakalipas, si Pangulong Trump ay nagbigay ng pahiwatig na ayos lang sa United States na panatilihin ng Iran ang kanilang nuclear program basta't hindi sila magpupursige ng mga sandatang nuklear. Ngayon, nagiging magulo na ang mga bagay. Hindi lang Estados Unidos ang sangkot dito. Naglabas din ng security alert ang Britanya sa buong gitnang silangan, kasunod ng mga utos at direktiba ng United States na lumikas ang mga diplomat at mga tauhan mula Baghdad, Kuwait at Manama. Bihira ang babala ng Britanya at may kinalaman ito sa tumitinding banta sa mga tubig ng Gulpo dahil sa pangamba ng posibleng paglala ng tensyon laban sa Iran. Ngayon, dito kailangan bigyang diin ang isang mahalagang bagay. Ang mga anunsyo at utos ng paglikas na ito ay hindi lamang lumitaw ngayon. Sa katunayan, lahat ng ito ay lumabas matapos ang babala mula sa Iran. Binalaan ng Ministro ng Depensa ng Iran ang United States na kung magkakaroon ng digmaan, tatargetin ng Iran ang bawat base ng Amerika sa gitnang silangan. Ngayon, sinasabi ng Iran na ang babalang ito ay may kaugnayan sa podcast clip na narinig natin mula kay Pangulong Trump sa simula ng video kanina. Sa clip, sinabi ni Pangulong Trump na kung hindi papayag ang Iran na huwag magkaroon ng nuclear na armas, may masamang mangyayari. Sa bagay na iyan, sinasabi ng Iranian Defense Minister ang matagal nang sinasabi ng Iran nitong mga nakaraang buwan. Aatakihin ng Iran ang mga base ng United States. Ibang-iba ang pag-atake sa mga base ng United States sa matagumpay na pagkakasakit dito. Mula nang magsimula ang Operation Rough Riders, inaatake na ng mga Houthi ang mga base at carrier ng United States. Hindi nangangahulugan na tinatamaan nila ang mga target. Pero syempre, mahalaga ring tandaan na mas malakas na puwersang militar ang Iran kaysa sa mga Houthi. Naghahanda ang militar ng United States para dyan. Kamakailan lang, si Pangulong Zelensky ng Ukraine ay nagrereklamo na hindi nakuha ng Ukraine ang ipinangakong 20,000 anti-drone missiles ng Estados Unidos dahil inilaan ang mga ito sa gitnang silangan. Iyon ay nangyari noong nakaraang 2 araw. At ngayon sinusubukan nating makakuha ng ilang palatandaan na baka may pinaplano. Maaaring pinaplano ito ng mga Israeli o ng United States Central Command. Hindi natin tiyak kung ano, pero mukhang may inihahanda ang United States para sa isang bagay. Hindi lang mga tao sa social media at mga YouTuber tulad ko ang nakakapansin nito. Napansin din ito ng Iran. At ito ay isang bagay na dapat nating alalahanin. Dahil kahit isang taong kasing tanga ko ay napapansin na binibigyang pansin ng Iran ang lahat ng ito, sigurado akong alam ng ating mga commander sa militar na alam ng Iran ang lahat ng pinag-uusapan sa social media dito at lahat ng nailalantad sa publiko. Kaya, maaaring isa lang itong malaking panlilinlang. Maaaring paraan lang ito ng United States para i-pressure ang Iran na pumayag sa kasunduan tungkol sa nuclear. Hindi ibig sabihin nito na tiyak may darating na pag-atake. Ang pagpigil ay nangangahulugan na kailangang maramdaman ng Iran na kaya natin silang atakihin. Di naman talaga kailangan silang atakihin. Alalahanin natin kung paano nagsimula ang mga negosasyong ito. Inilipat natin ang kalahati ng ating B-2 fleet sa Diego Garcia sa Indian Ocean. At ang mga iyon lang ang mga bomber na may kakayahang pumasok sa Iran at sirain ang kanilang mga bunker na nasa humigit kumulang 50 talampakan sa ilalim ng lupa. Inilagay natin ang mga B-2 sa Indian Ocean, malapit lang sa mga pasilidad nuklear ng Iran. Malinaw na senyales iyon. Kailangang tumigil ang mga pasilidad nuklear ng Iran sa anumang paraan. Pinilit nitong makipag-usap ang Iran. Ngayon, mukhang hindi naaayon sa inaasahan ng administrasyon ang takbo ng negosasyon. Kaya pinapataas na naman nila ang presyon. Isang mahalagang leader militar ng United States ay nagsabi na handa ang United States na atakihin ang programang militar ng Iran kung kinakailangan. Nagdadagdag ba ng presyon sa Iran ang mga pahayag na ito para makipagkasundo o wala rin bang epekto? Sa tingin ko mahalaga yon, Ephraim, at nagpapadala ito ng malinaw na mensahe ng pananakot sa Tehran na totoo ang opsyong militar. Planadong maigi ito. Si General Kurila ang namumuno sa United States Central Command at alam niya ang sinasabi niya. At handa nang isagawa ang mga planong ito kung magpasya ang Pangulo na ituloy ito. Malamang isa rin itong mensahe sa iba pang mga bansa sa rehiyon, Ephraim, para tiyakin sa kanila na hindi papayagan ng United States na maging nuclear ang Iran. Gayunpaman, maaari nitong palakasin ang posisyon ng Iran.
At ang meron tayo ngayon, E-frame, parang araw-araw at minsan pa nga ay ilang beses sa isang araw ay isang diplomatic chess game ng maraming panig. Naririnig natin ang mga pahayag mula sa Pangulo kay punong ministro Netanyahu at kung ano ang nangyayari sa likod ng mga eksena. At ngayon din, E-frame, mukhang may mga internal na hindi pagkakaunawaan sa loob ng administration sa White House kung dapat bang magsagawa ng aksyong militar laban sa Iran. May ilan na nag-a-advise na huwag ituloy habang ang iba naman ay minsan ay hayagang pinipilit ang Pangulo na ituloy ito. Kaya masasabi ko na panahon talaga ito para ipagdasal ang mga nangyayari dyan sa White House, yung mga nangyayari dito sa Israel at kung ano ang mangyayari sa mga nuclear facilities ng Iran. Mukhang nasa isang critical na punto na talaga tayo dito sa gitnang silangan. Isa pang mahalagang bagay na dapat tandaan o bigyang pansin dito ay ang katotohanang mga 60 araw na ang nakalipas. Nagbigay si Pangulong Trump ng deadline sa Iran para makipag-usap at pumayag sa isang kasunduan tungkol sa nuklear. Ngayon, hindi natin alam ang eksaktong petsa kung kailan ipinadala ang deadline na yon. Pero alam natin na ito ay bandang unang bahagi ng Abril. Kaya ngayong papalapit na tayo sa kalagitnaan ng Hunyo, ibig sabihin ay talagang malapit na ang 60 araw na deadline at nangangahulugan ito na kailangang gumawa ng aksyon ang United States para matiyak na sineseryoso ang kanilang mga babala. Talagang napakaraming datos dito na maaari kang gumawa ng argumento sa kahit anong panig. Maaaring paraan lang ito ng United States para bigyan ng pressure ang Iran o paghahanda sa posibleng pag-atake ng Israel o ng United States mismo. Ayoko talaga ng spekulasyon at agad na paghusga, lalo na sa gitnang silangan. Inilikas ng United States ang mga di mahalagang empleyado mula sa embahada sa Baghdad at ang mga pamilya ng militar sa mga base sa Gulpo. Lumalala ang tensyon sa pagitan ng Iran. Nagdaos si Trump ng buong araw na pagpupulong sa Camp David kasama ang mga pangunahing tauhan sa pambansang seguridad para maghanda sa mga posibleng senaryo. Manatiling nakatuon sa katotohanan, huwag magpadala sa hysteria. Ngayon, ilang oras lang bago ko ito i-record, pumunta si Pangulong Trump sa Kennedy Center. At ito ang sinabi niya sa labas nang tanungin siya ng press tungkol sa Iran at kung ano ang mga plano niya. Isang tanong mula sa Newsmax, maaari po bang magbigay ng update sa sitwasyon sa Iran? May mga ulat kaming naririnig na inaalis na ang mga personnel ng United States mula sa rehiyon na abot ng strike. Inililipat sila dahil maaaring maging delikado ang lugar at titingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero binigyan na namin sila ng abiso na umalis. Titingnan natin kung ano ang mangyayari. Mayroon bang anumang maaaring gawin para mapababa ang tensyon sa rehiyon? Hindi sila maaaring magkaroon ng sandatang nuklear. Napakasimple. Hindi sila maaaring magkaroon ng sandatang nuklear. Hindi natin papayagan yan. Tulad ng nabanggit ko kanina, ang Iran ay tiyak na mas malakas na puwersang militar kaysa sa Houthi, kaya kailangan mag-ingat ang United States. Marami silang Russian na air defense tulad ng S-200, S-300 at S-400. Marami rin silang mga fighter jet. Maaaring magkaroon ng labanan sa himpapawid kung gagamit ng mga jet sa pag-atake. Tinatayang may 40 F-13 at 30 MiG-29 ang Iran. Tungkol naman sa mga air defense ng Iran na galing Russia, alam natin na kayang lumipad nang walang hadlang sa loob ng Iran ang F-35 dahil hindi ganoon kahusay ang mga air defense nila. Hindi nila kayang depensahan laban sa mga modernong jet ng Israel tulad ng F-35. Doon natin nalaman na hindi kayang madetect ng Russian air defense ang F-35 dahil noong nakaraang taon lang nang gumanti ang Israel sa ballistic missile strike ng Iran, ginamit nila ang F-35. Pumasok sila sa loob ng Iran at sinira nila ang iba't ibang mga target. Kaya kung ang Israel ang nagsagawa ng strike na ito, siguradong gagamit sila ng F-35 pero kung kasali ang Estados Unidos, malamang na ililipat natin ang ilan sa ating B-2 bomber fleet gaya ng ginawa natin ilang buwan lang ang nakalipas. Papunta sa Diego Garcia at gagamitin iyon bilang base para umatake sa loob ng Iran. Inaasahan ito ng marami dahil ginawa natin ito kamakailan lang. Ngunit may isang nakakaintrigang kwento dito na dapat bigyang pansin. Nang umatake tayo sa Afghanistan at nang ipag-utos ni Pangulong Biden ang mga pag-atake sa Yemen dahil tinatarget ng mga Houthi ang mga barko sa Red Sea noong nakaraang taon. Nangyari lahat iyon nang hindi inilipat ang mga B-2. Ang mga B-2 ay lumipad mula sa kanilang base sa Missouri
nilibot ang buong mundo, umatake sa Yemen, at bumalik ng hindi lumapag kahit saan. Noong Oktubre 16, 2000 at 24 dalawang B-2 bomber ang lumipad pakanluran mula sa Whiteman Air Base sa Missouri. Ang kanilang destinasyon? Yemen. Bagamat mas maikli at mas diretso ang silangang ruta, may kalamangan ang kanlurang ruta dahil hindi na kailangang magpaalam at humingi ng permiso sa ilang bansa sa Europa at gitnang silangan na maaaring malabag ang kanilang himpapawid. Habang nasa biyahe, nagkita ang mga B-2 sa mga refueler sa paligid ng California, Hawaii, Guam, at Australia. Pagdating sa Indian Ocean, muling nag-refuel ang mga B-2 sa huling pagkakataon malapit sa base ng United States sa Diego Garcia at dumiretso patungong Yemen. Doon, nagbagsak ang mga bomber ng 2,000 libra na bomb live unit, 100 na guided bombs para sirain ang 5 underground weapons bunkers ng mga Houthi. Pagkatapos ng misyon, bumalik ang mga piloto sa Missouri sa parehong ruta. Tinapos ang mahigit 50 oras na biyahe. Pabalik at pabalik na lahat ay nasa ere.